na kapag po may final na verified complaint, mayroon pong obligasyon talaga yung Kamara na i-refer ito. Hindi po siya discretionary, hindi siya pwedeng ipitin, hindi siya pwedeng palitan ng moral hesitation. Ang malinaw po na utos ng ating konstitusyon. Tama po. Pero alam naman po natin na sa totoong politika, ang impeachment po, hindi lang po siya legal process. Ito po ay numbers game, arithmetic. Dapat may numero para magtagumpay o biguin ang isang impeachment complaint. Ngayon, ang simpleng math mga kababayan sa Kamara para umusad ang isang impeachment, kailangan po ng endorsement ng kongresista. Kailangan ng majority sa committee at kailangan po ng 1/3 ng buong House para dumiretso sa Senado. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa napakagandang residence natin, nakikita ninyo. Bagong natin ito, bagong hideout para niya Mr. Maravillas, big time. Mainggit na naman niya Mr. Maravillas niyan yung mga bashers mo. Inggitin na natin ang todo. Yan, napakaganda po ng paligid ko. Di ba? Ayan, di ba? Punong-puno ng halaman yung aking nakaka-relax talaga po dito. Para iba naman yung ating environment. O ngayon, pag-usapan natin yung impeachment complaints na tinail sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sunod-sunod po, gigil na gigil sila. Gigil na gigil sa ating Pangulo. Kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, ay siya pang gusto nilang tanggalin. At yung involved sa korupsyon, yan ang gusto nilang paupuin. That is the irony of life sa politika mga kababayan dito sa ating bansa. So mahalaga, napaka-importanting pag-usapan natin. Kasi kahit po sabihin natin na yung second and third impeachment hindi po tinanggap. Kulang-kulang kasi lalo yung impeachment complaint na final kahapon ng grupo ni Mike Defensor at saka ni Chavit Singson kasama si Topacio. Ang nakakatawa doon mga kababayan, alam naman nila na kailangan ng endorsement ng isang incumbent congressman. It should be endorsed as a requirement. At may mga kaalyado naman silang congressman. Nandyan si Pulong, si Harold Duterte, si Suntay, si Paulo Marcoleta, nandyan si Libiste, si Leandro Libiste. Ni isa sa mga kaalyado nilang congressman, walang nag-endorse. So, malinaw na propaganda lang po. Gusto lang nilang perwisyuhin yung ating Pangulo at i-divert yung attention ng mga mamamayang Pilipino sa tunay na politiko na dapat ma-impeach. Yun po ay si Sara Duterte. Nakita ninyo yung mga strategy nila. So, kailangan pag-usapan natin kasi hindi yan titigil po. Hindi sila titigil. So, nakikita natin mga kababayan, nasa danger zone yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't yung kanyang knight in shining armor mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez ay naisantabi. At ang nakaupong speaker mga kababayan, hindi tulad ni Martin Romualdez ang political influence. Ialam naman natin po, ang impeachment complaint, numbers game yan mga kababayan. At ang impeachment mga kababayan, hindi siya optional. Hindi emotional, hindi moral dilemma, kundi isa po itong tungkuling konstitusyonal. That is the reality sa isang impeachment complaint mga kababayan. So habang dumarami po yung mga reklamo na inihahain, siyempre nandyan ang obligasyon ng Kongreso na tanggapin, i-refer, i-proseso ang kahit isa basta't nakapag-comply ng requirement
ayon sa ating konstitusyon. Bakit anya Mr. Maravillas hindi tinanggap yung second impeachment at saka yung third impeachment? Yung second impeachment po na inihain ng Makabayan Black, ang sabi sa reklamo noon, walang tatanggap. Nasa Taiwan si Garafil. Yung pangatlo naman, yung mula sa grupo ni Sabit, ni Mike Defensor, wala man nag-endorse. Ni yung mga kalyano nilang congressmen, ni isa walang nag-endorse. So, hindi yan problema ng House of Representatives. Problema yun na nag-file. Di ba po? Pero siyempre, pag halimbawa yung impeachment complaint, kompleto sa forma, sufficient in form, hindi po pwedeng pigilan ang isa pong constitutional process dahil lang sa pangamba, pakiramdam, o political discomfort. So sa puntong ito mga kababayan, malinaw. Dapat talaga gawin yung trabaho, obligado yung Congress na i-process siya po o magbigay daan sa mas kayang gumawa nito. Kasi po sa ating konstitusyon, walang lusot, walang palusot. Yan malinaw po sa 1987 Constitution, Article 11, Accountability of Public Officers. Ano sabi sa Section 2? The President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Sa Section 3.1 at 3.2, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. At ang sabi dyan, a verified complaint shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. So, ibig sabihin mga kababayan, malinaw na kapag po may final na verified complaint, mayroon pong obligasyon talaga yung Kamara na i-refer ito. Hindi po siya discretionary. Hindi siya pwedeng ipitin. Hindi siya pwedeng palitan ng moral hesitation. Ang malinaw po na utos ng ating konstitusyon. Tama po. Pero alam naman po natin na sa totoong politika, ang impeachment po, hindi lang po siya legal process. Ito po ay numbers game. Arithmetic. Dapat may numero para magtagumpay o biguin ang isang impeachment complaint. Ngayon, ang simpleng math mga kababayan sa Kamara para umusad ang isang impeachment, kailangan po ng endorsement ng kongresista, kailangan ng majority sa committee, at kailangan po ng 1/3 ng buong House para dumiretso sa Senado. Sa kaso ng third impeachment po, walang endorsement ng isang kongresista. Yung nauna, mayroon pong endorsement yon. Kaya lang, sa tingin ng marami, weak naman po yon. Yung pangalawa, hindi pa po tinatanggap, pero may endorsement yon. So may peligro yon mga kababayan na umusad. Pero pag halimbawa, majority sa mga members as required, 1/3, hindi nakuha po, wala, mababasura po yung impeachment. So importante talaga po ang strong leadership ng Congress. Kaya malinaw po mga kababayan, kahit gaano kaingay ang reklamo, kung kulang po yung numero, patay ito po sa umpisa pa lang. Tama po? So comes now the problem sa 20th Congress. Kulang po kasi sa numero. Halimbawa po sa Partido Federal ng Pilipinas. Yan po ang reality. Ang Partido Federal ng Pilipinas ni Speaker Boji D at ni PBBM ay may humigit kumulang 27 miyembro lamang sa Kamara. So sa laro ng impeachment mga kababayan, ang 27 hindi siya critical mass. Ang 27 po hindi kayang kontrolin ang mga committees. Ang 27 members hindi kayang pigilan ang coordinated moves ng kalaban. So nakita ninyo? Kaya sinasabi natin, peligroso yung impeachment na pinail sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi lang po siya legal na proseso, kundi isang political process na kailangan yung numero. Walang enough number po yung partido ni Speaker Boji Adi at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So kailangan po itong pag-isipan ng ating administrasyon. So ito po ay isang structural
weakness, hindi personal. So tingnan natin, mga kababayan, what about yung lakas CMD ni Martin Romualdez versus yung Partido Federal ngayon, partido ng ating Pangulo at saka ni Boji D. So ito po yung malinaw. Noong 19th Congress, sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez, ang lakas CMD ay lumaki bilang supermajority party. Halos lahat ng dominant blocks ay nakapila sa iisang liderato. Kahit yung Makabayan block ay hindi agresibong anti-government. Bakit po? Neutralize sila ng leadership ni Martin Romualdez, mga kababayan. Tunay na lakas ng ating administrasyon. Tunay na lakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. As a knight in shining armor, si Speaker Martin Romualdez kasi kontrolado niya yung Congress because of his strong influence in leadership, mga kababayan. Yan ang pagkakaiba ngayon. Kaya as a result ng malakas na liderato ni Martin Romualdez, estable yung Kongreso. Kontrolado po yung mga committees. So walang espasyo po sa ganitong uri ng mga impeachment na tinatarget, mga kababayan, mismo yung ating Pangulong Bongbong Marcos imbes na si Sara Duterte. Nakita ninyo, mga kababayan, na-embolden po yung mga anti-Marcos. Kaya tingnan ninyo, pinaulanan ng impeachment case yung ating Pangulo. Sunod-sunod, in just 1 week, 3 na impeachment case ang final sa ating Pangulo. Ayan ang sitwasyon natin ngayon sa 28th Congress. Kasi po, that is the reality. Minority po kasi ang partido. Kaya naglalaro sila ngayon ng todo. Minority yung partido ni Speaker Boji D. Fragmented po ang alliances. Nagkikita ninyo ang diferensya ngayon. So mas madaling galawin ang House mula sa loob, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, ang dahilan kung bakit nagiging posible yung maniobra sa impeachment ngayon. So ito na ngayon ang signal, yung galawan po ni Mike Defensor. Dapat makilala natin ang background ni Mike Defensor, mga kababayan. So bakit mahalaga po si Mike Defensor? Hindi po random ang pagpasok niya. Ang pagpasok ni Mike Defensor, mga kababayan, na nakita natin kahapon, siya mismo yung nagsasalita Hindi si Chavit or si Jing Paras. Si Mike Defensor talaga yung nagsasalita. Or si Topacio. So ang presensya, mga kababayan, ni Mike Defensor sa filing ng impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po aksidente. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano yung nakikita mo? Ito yung facts na gusto kong i-share po sa inyo, mga kababayan. Siya po kasi kilalang inner circle ni The Little Girl. Yung leader ng bandang The Platters ni Elo Garcia. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito po si Mike Defensor, malalim po ang koneksyon sa lakas CMD. Sanay ito po na taong ito sa institutional power plays, hindi po sa street politics. Nakita ninyo, bigla na lang lumitaw po. So kahit iba ang complaint nila sa Makabayan, hindi po dapat ito baliwalain, mga kababayan. Dahil ito po ay isang indication na gumagalaw po ang Arroyo Duterte Network. Di ba malinaw po? Mike Defensor, Chavit Singson, Topacio. Kitang-kita, mga kababayan, kung sino yung mga taong ito, ano yung koneksyon nila, ano yung alyansa nila, mga kababayan. So ito po yung context na delikado na dapat tingnan ng Marcos administration. Nung speaker po si Martin Romualdez sa 19th Congress, solid po ang lakas CMD sa likod ng ating Pangulo. Sarado ang pinto sa destabilization. Nang mawala po si Martin sa speakership, nagkaroon na ngayon ng espasyo ang Arroyo Duterte aligned operators. Nakita na ninyo, mga kababayan? So mas madaling maghanap ng numbers. Alam naman po ninyo ang ibang mga members ng Congress kung saan sila magkikinabang. Lalo yung mga iba dyan, mga kababayan, sangkot din sa flood control scandal at ng labanan ng ating Pangulo ang
korupsyon sa DPWH. I-expose po yung ibang mga congressmen na pumapalakpak, pakitang tao lang po. Pero masakit yung loob nila kasi ang gatasan nila yung pondo ng gobyerno. O, di ba po, mga kababayan? So, nakikita natin yung panganib. So, ngayon po, mas madaling maghanap ng numbers, mas madaling mag-file, mag-test at mag-pressure. So, ito yung nakikita nating panganib. Hindi yung reklamo mismo, kundi yung math, mga kababayan na nasa likod nito. Numbers game po ang impeachment para magtagumpay. So, bakit delikado po ito kay President Bongbong Marcos? Kasi po yung impeachment, kahit hindi po magtagumpay, naubos po yung political capital, napupunta lang po sa depensa, naistorbo po ang ating administrasyon, napupunta lang po sa depensa, imbes nakapokus sa trabaho, nasisira po ang momentum ng governance agenda. At saka po, kung kulang sa numero ang House leadership, mas lalo pong mahirap na pigilan yung escalation. Mahirap kontrolin ang narrative. Mahirap ding in-neutralize yung mga operator sa loob. Yung mga naglalaro po ng mga politiko. Marami pong balingbing. Normal sa politika yung maging balingbing. Lalo pag naiipit na yung hanap buhay. Di ba po? So, kailangan talaga po na makabalik si Martin Romualdez bilang speaker ng Kongreso, the knight in shining armor ng ating Pangulo, para makabalik yung stability ng Kongreso. Hindi po ito usapin ng personality, kundi ito po ay usapin ng institutional survival. Tama po? Kasi po, sa totoo lang, kay Martin Romualdez lang po nangyari na may nabuong super majority network. May tested na pong command sa lakas CMD. Siya lang po ang may kakayahang isara po ang House sa destabilization. Siya po yung naging political shield ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa 19th Congress mula 2022 to 2025. Sa totoo lang po, hindi po coincidence lang na tahimik yung impeachment noong 19th Congress laban sa ating Pangulong Bongbong. Hindi coincidence po na disiplinado yung Kamara noon. Wala pong nakakalusot na ganitong worry ng impeachment. Kasi sa totoo lang po, ito yung strategic reality. Sa politika kasi mga kababayan, hindi po sapat yung intensyon. Hindi din sapat yung moral high ground. Kailangan po numero, yan ang reality sa Kongreso. Kaya po, kung gusto ng administrasyon ng stability, proteksyon, control sa Kongreso, ang sagot po dito, hindi po denial. Ang sagot po, ibalik yung leader na kaya pong magdala ng numero. At ang leader na yan, alam naman ninyo kung sino, si Pinsan na laging pinag-iinitan mga kababayan ni Amy Marcos. Gustong idiin ang idiin, iwala man pong ebidensya. You see, to conclude with our discussion ngayon pong episode natin, ang impeachment po, hindi siya drama. Ito ay matematika. At sa larong ito mga kababayan, malinaw po, kung kulang ang numero, tulad ng sitwasyon ngayon, delikado po yung ating Pangulong Bongbong. Kung mali po yung liderato, bukas po ang pinto sa destabilization. And it's happening now mga kababayan. Sana maagapan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi gusto natin ang ating Pangulo tuloy-tuloy sa kanyang paglilingkod sa ating bayan hanggang matapos yung kanyang termino sa 2028. Iatat-natat po yung kanyang mga kalaban kasi naistorbo yung kanilang hanap buhay, yung korupsyon. Inistorbo ng ating Pangulo. Hindi man po pwedeng manahimik na lang yung ating Pangulo sa massive corruption sa ating gobyerno tulad ng nangyari ng previous administration. Never ito, mga kababayan, na ginawa ni Digong ang expose ang massive corruption po sa DPWH. So sa politika po, ang reality sa politics, hindi po sapat ang mabuti. Kailangang handa, organisado at may bilang upang hindi ka mapaglaruan.
o tuluyang patalsikin ng mga walang sikmurang upuan lang ang nais po sa ating bayan. Gustong-gustong umupo. Ang hindi makaupo, namulot na lang po ng basura. Pero gumagalaw mga kababayan yung kanyang galamay. Nalaway mga kababayan na makaupo ang patron nila para makabalik sila sa pagpifiesta mga kababayan sa kaba ng bayan. Gusto ninyo ang ganon? Ayan ang ating malaking katanungan mga kababayan. So I just hope magising sa reality sa politika yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ibalik po ninyo, Mr. President, si pinsan. Yung pinsan ninyong si Martin Romualdez. Pag hindi po, delikado kayo. Tama po mga kababayan, yung ating mga analysis. Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.